Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kapatid sa Islam, hayaan niyo pong mag-share ako sa inyo ng kahit konting paalala, unang-una sa aking sarili at saka sa inyo. Mga kapatid, sino sa atin ang gustong yumaman at maging mayaman? Hindi po ba lahat? Wala sigurong isang tao na tatanungin siya kung gusto niyo bang maging mayaman ang aayaw. Lahat naman tayo gustong maging mayaman dahil sa pag-aakala natin na ang kayamanan at ang pagiging mayaman ang magdadala sa atin sa kaligayahan. Ang kasaganahan, ang kaligayahan na hinahangad natin dito sa mundo. Hindi po ba mga kapatid? Hindi maling mangarap kang maging mayaman. Pero hindi lahat ng nangangarap ay binibigyan ni Allah ng pagkakataong maging mayaman, mga kapatid sa Islam. Bagkus sa kabilang buhay, mas marami ang papasok sa paraisong mahihirap kaysa sa mayayaman. Yun ang pagiging just ni Allah subhanahu wa ta'ala. At mas nauunang pumasok sa paraiso ang mahirap kaysa sa mayaman. Kaya kung gusto mong pumasok sa paraisong mauuna ka, pag-isip-isipan mo kung gusto mo bang maging mayaman. Pakinggan mo itong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang pagiging mayaman o pagiging marangya ay hindi garantiyang magiging masaya ka dito sa mundong ito. Bagkus mga kapatid sa Islam, sabi sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang anak ni Adan binigyan mo ng isang bundok na ginto, magiging masaya ba siya at magiging kontento siya? Hindi. Pag may isang bundok ka na ng ginto, gusto mo pa ng pangalawang bundok na ginto. Kapag binigyan mo ng dalawang bundok na ginto, magiging masaya ba siya? Hindi. Gusto niyang pangatlong bundok na ginto. So ito yung proseso mga kapatid sa Islam. Kaya ano ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Tingnan nyo to bilang paalala ko sa inyo ng mabilisan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bandar na Quran, sa Suratul Nahl verse 97, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang gumawa ng kabutihan mula sa kalalakihan at kababaihan at siya ay mu'min, siya ay nananampalataya, ay bubuhayin namin siya dito sa mundong ito nang meron siyang hayatan tayyibah. Sabi dito sa pagpapaliwanag na sa ayon kay Ali ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, al-haya at-tayyibah hiya al-qana'a. Ang haya at-tayyibah dito na tinutukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag ikaw ay gumawa ng kabutihan, ikaw ay magkakaroon ka ng mabuting pamumuhay dito sa mundong ito, ay yung tinatawag na qana'a. Ano yung qana'a? Yung contentment. Yung pagiging kontento mo kung anong meron ka, mga kapatid sa Islam. Kontento ka. Ano sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-qana'atu kanzun la yufna. Ang qana'a, yung pagiging kontento ng isang tao kung anong meron siya ngayon. Yun ang tunay mong kayamanan na hindi kailanman mawawala at hindi mapabawasan at mananatili sa iyo. Wallahi mga kapatid sa Islam, akala ninyo kung mayumaman tayo, yun ang kaligayahan. Hindi, mga kapatid sa Islam. Kaya ang payo ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging kontento ka sa iyong sarili. Huwag kang tumingin. Ang payo ng Propeta Muhammad, la tanzuru ila man huwa a'la minkum, walakin yanzuru ila man huwa asfala minkum. Tingnan ninyo para magkaroon kayo ng contentment sa inyong mga sarili. Wag ninyo laging titingnan ay kukumpara inyong mga sarili sa mga taong nasa itaas ninyo at mayaman sa inyo. Para magkaroon kayo ng pagpapasalamat kay Allah, tingnan ninyo yung mga taong nasa ibaba ninyo, na mas mahirap sa inyo, mas matindi ang pinagdadaanan nilang paghihirap. Dahil dyan, pag nakita mo sila, sabihin mo kay Allah, alhamdulillah. May sakit ka ngayon,
May mga taong mas matindi ang sakit sa'yo. May mata ka. May mga taong walang mata. May nakakain ka 3 times a day, alhamdulillah. May mga taong kahit isang beses sa isang araw, minsan sa isang araw, isang beses lang kumakain. Kapag nagawa mo yun, naging kontento ka sa sarili mo, kapatid sa Islam. Eto, yung kayamanang hindi mawawala sa'yo. Makontento tayo kung ano ang ibinigay sa atin ni Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, meron akong wala sila. Yun ang masasabi mo mga kapatid. Hindi mo masasabi yung meron akong wala sila kung tinitingnan mo ang nasa taas. Ang sasabihin mo lang, bakit meron sila at wala ako? Kapag ginawa mo yun, hindi ka magpapasalamat kay Allah, hindi mo sasabihin alhamdulillah. Pag tiningnan mo yung nasa taas sa'yo, sasabihin mo, bakit meron sila at wala ako? At hindi ka magpapasalamat. Pero kapag tiningnan mo yung taong nasa baba mo, sasabihin mo, alhamdulillah, meron akong wala sila. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kaya payo ko sa aking sarili, unang-una mga kapatid sa Islam, makontento tayo sa kung ano man ang ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi masamang mangarap yumaman, pero hindi lahat binibigyan ni Allah ng pagkakataong yumaman. Pero kung anong meron ka ngayon sa kalagayan mo, makontento ka at magpasalamat ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lamang po mga kapatid sa Islam. Maraming salamat at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.